Narito na ang PTV Balita ngayon. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy na palalakasin ng kanyang administrasyon ang agriculture sector at food production kasunod ng pagbagal ng inflation rate noong Disyembre. Giit ng Pangulo, patuloy na pagsisikapan ng pamahalaan na palaguin ang ekonomiya at tutukan ang mga programa na naglalayong gawing abot kaya ang presyo ng mga bilihin. Mababatid na noong December 2023, nasa 3.9% ang inflation rate ng bansa. Mas baba ito kumpara sa 4.1% na naitala noong November 2023. Kasado na ang pagdinig ng Kamara sa malawakang blackout sa Panay Island. Ayon kay Iloilo City Representative Julian Jam Baronda, hiniling na nila sa liderato ng Kamara na masilip ang panibagong problema sa kuryente sa kanilang lalawigan. Binigyan diin ng mambabatas na mas mabuting mabusisi ang usaping ito at mapanagot ang mga responsable sa malawakang brownout. Samantala, alamin naman natin ang ibang balita kay Jessie Atienza ng PTV Cebu. Daghang salamat og maayong adlaw. Lalaking nakuha og video nga naglabay og basura sa dagat sa Barangay Pasil, gitagaan og citation ticket sa LGU sa Cebu City. Kini ang gibultihag sa kadagkuan sa Cebu City Environment and Natural Resources Office kun si Senro. Matod sa si Senro, dali nilang gipapangita ang maong lalaking nakuhaan og video nga naglabay og basura. Giisyuhan dayon ng lalaki og citation ticket nga nagkantidad og 1,000 ka pesos. Dali usab nga ni mando si Cebu City Mayor Michael Rama na ipalimpyo ang mga dapit sa maong barangay di na adunay mga nagkatag nga basura. Nagpunta yung personnel natin doon, nakita naman din yung tao, na-identify kung sino siya at nabigyan ng citation ticket. Parehas pa rin yung shorts na sinuot niya nung araw na yon, tsaka yung nahuli siya. Samtang sa laing bahin kapulisan sa Sugbo aduna nay gitan-aw nga tulo ka mga motibo nga posibleng hinungdan sa pagpatay sa usa ka inilang voice coach sa Sugbo. Nagpadayon pa ang investigasyon sa kapulisan sa Sugbo sa kasong pagpatay kay Jay Onchuan o mas naila nga Coach Jay. Napalgan siyang wa nay kinabuhi sa dakbayan sa Naga niadtong Disyembre 30. Matod sa PNP na recover na nila ang sakyanan ni Onchuan sa lungsod sa Liloan ug ilan ang gipaubos og forensic examination ng sakyanan, lakip na ang mga butang sa sud niini. Dako usab og tabang karon sa kapulisan ang mga CCTV footage ug ang dashcam sa maong sakyanan aron masuta kung kinsa ang mga suspetsado. We were able to backtrack his movements prior to the discovery of his dead body. No? So right now we have submitted or forwarded ang mga ebidensya for forensic examination. Example, the vehicle was subjected to forensic exam. History will teach us a lesson that investigations such as this should not be haphazard. I'm telling you, we are doing everything we can, but just give us the sufficient time to do it. At yan ang mga huling balita mula sa PTV Cebu. Ako si Jessie Atienza. Balik sa inyo. Naghang salamat Jessie Atienza. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at i-like kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako si Luisa Erispe. Magandang hapon.